Isang mapagpalang Biyernes po sa ating lahat, no? At lalong-lalo na sa ating mga nakikinig, sa mga tagapakinig natin dyan sa Trunkline. At syempre, sa lahat ng ating mga bisita dito sa Team Talk, mga ka-officers naman yan, basta lang dito ka sa Team Talk, magandang gabi po sa inyo, no? Sa mga taga-YouTube, syempre yan, magandang gabi sa inyong lahat. Welcome po kayo sa ating devotional ngayong gabi. Ngayon ay araw ng Biyernes, April 9, 2021, no? So, sa mga taga-YouTube dyan, huwag kakalimutang mag-like, i-share, and siyempre, subscribe sa ating YouTube channel. At huwag na din kalimutan ang pindutin ang tililing button na dyan o yung notification bell. Siyempre, yun. At siyempre, bago natin sisimulan ang ating pakikinig sa salita ng Diyos ngayong gabi, ay akin na munang hingin ang opening song na ihahatid sa atin ng ating mamahal na taga-sulat. Walang iba. Please welcome Sister Gemaline Mangayan. The Lord's our rock, in Him we hide, a shelter in the time of storm. Secure whatever I'll betide, a shelter in the time of storm. Oh, Jesus is a rock in a weary land, a weary land, a weary land. Oh, Jesus is a rock in a weary land, a shelter in the time of storm. A shade by day, defense by night, a shelter in the time of storm. No fears, alarm, no foes of fright, a shelter in the time of storm. Oh, Jesus is a rock in a weary land, a weary land, a weary land. Oh, Jesus is a rock in a weary land, a shelter in the time of storm. The raging storms may round us by, a shelter in the time of storm. We'll never leave ourselves to thee, a shelter in the time of storm. Oh, Jesus is a rock in a weary land, a weary land, a weary land. Oh, Jesus is a rock in a weary land, a shelter in the time of storm. Oh, rock beneath thine, oh, refuge near, a shelter in the time of storm. Be thou our helper ever near, a shelter in the time of storm. Oh, Jesus is a rock in a weary land, a weary land, a weary land. Oh, Jesus is a rock in a weary land, a shelter in the time of storm. Siya, Panginoon natin buhay na buhay. Ayan, ang ganda ng kagungan na awitin ng ating pinakamamahal na si Ate Gemaline, no? Parang naalala ko tuloy ang aking kabataan. So, ayan. Tayo na muna ay manalangin. Ako po ay humihingi sa inyo na ipikit ang inyong mga mata. Iyuko ang inyong mga ulo. Bow your heads, close your eyes.
Nawala ka, Brother Ryan. Nawala yung mic. Ha? Yan. Yun na po. Check. Yan na, okay na. Ayan. Close your eyes and bow your heads. Ito na po ang dalangin na ihatid sa atin ni Brother Lawrence Christopher Corpus. Tayo na po ay manalangin. Okay. Amen, Brother Lawrence. Ayan. Amen, Lord God. Salamat, Brother Lawrence, sa panalangin at mukhang buong maihangin ang ating pagkain ngayong gabi. Ang tinang kong tatawagin ang speaker natin na siya'y talaga namang kung magsasalita ito ay talagang tagos sa puso yung mga kanyang salita. Ang din ang tatawagin ng ating president o head ng CDCMR United. Please welcome. Ihatid na niya ang salita ng Panginoon. Please welcome Brother Joseph Amisola Agnet. Praise God. Ano? Ayan. Magandang gabi. Sana ay hindi kayo magsawa sa akin. Palagi na lang na akong narinig. But even though this is the Word of God in this evening, dito po tayo mag-concentrate. Dito po tayo at hindi po yung aking magandang boses. Sana all. Ayan. Hindi po yung tinig ang inyo pong mapainggan, kundi po ang tinig po ng Panginoon na magmumula po sa Kanya yung Kanyang salita ngayong gabi. Sa Isaiah chapter 55, ayan. Isaiah chapter 55 verse 9, verse 8 to 9. Ang sabi doon, sabi dito, okay, medyo mahirap Okay, sabi niya, sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi nyo pag-iisip, ni ang inyong pamamaraan ay aking pamamaraan, sabi ng Panginoon. Verse 9, sapagkat kung paano ang langit ay mas mataas kaysa sa lupa, ganun din ang aking pamamaraan na mas mataas kaysa sa inyong pamamaraan. At ang aking pag-iisip kaysa inyong pag-iisip. Manalangin po tayo mga kapatid kay Kristo. Panginoong Diyos na buhay, hayaan mo po ng iyong salita na aming mapakinggan ngayong gabi ay ikaw po ang siyang magpaliwanag dito pa, Panginoon. Wala pong magagawa ang iyong alipin kung wala ka pong tulong, Panginoon. Hayaan mo na ikaw magsalita ngayong gabi. Ang iyong tinig ang aming mapakinggan, Panginoon. Gamitin mo ng mightily your servant, Lord God. Hayaan mo po na kung ang maibibigkas ko ay ayon sa iyong mga kagustong maisabi sa amin, Panginoon. Like you use Moses, Lord God, na nagsalita sa kalagitnaan ng mga tao, sa pamagitan niya ay nasabi mo ang iyong mensahe sa mga tao. Gamitin mo rin ang iyong alipin, Panginoon, para po maisabi sa aming kalagitnaan kung ano ang ibig mo sabihin. Maraming salamat. Maraming salamat sa Panginoon mo, Jesus. Amen. Malalalim ang salita ng Diyos kuminsan, no? Malalalim yung mga gustong ipasabi ng Panginoon sa atin. No, minsan bakit parang nanunumbat ang Panginoon? Ayan. Bakit parang siyang
parang sinusumbat niya yung kanya yung kanyang kapangyarihan sa atin. No? He has a right to do this. Na isumbat sa atin ang kanyang kapangyarihan. Bakit? Ito po hindi niya pagmamayabang o hindi niya gustong isumbat dahil siya ay Diyos natin. But He want us to remind na mas lalo natin siya na siyang respetuhin. Sa ating mga tao, kung minsan, kung walang magsabi kasi, ang hirap sumunod. Ano? Kahit nga sinasabi-sabi na palagi nang inuulit-ulit yung sinasabi. Patagis pa rin ang ating ulo, inuulit-ulit rin natin ang ating kapasawayan. Ano? Ganun din ang Diyos. Gusto niya na palagi tayong i-remind. Kasi nga, ang tigas ng ulo natin. Tingnan niyo na lang yung mga pinarusahan niyang mga bansa. No? Yung Israel. Ang daming mga propeta na nagdaan. Ang dami ng mga hukom na dumaan. Ang may hari na silang nag-guide sa kanila. Ba't ano nangyari? Ang tigas talaga ng ulo ng Israel. Ang tigas ng ulo kasi ng tao. Kabilang siya sa isang anak na oo ng oo. Maya, hindi naman tinupad. Bakit? Nagsiselfone. Ganon din tayo sa Panginoon. Bakit niya kailangang i-emphasize itong mga ganito? Gusto niya tayong medyo feel ng nipis ng mukha kasi masyado nang makapal ang mukha natin. Okay? Dito sa atin nabasa sa Isaiah chapter 55 verse 8 to 9, nakita natin kung paano nagsalita ang Diyos, kung paano niya na in-emphasize na tignan natin, tayo ay walang kapantay sa niya. Hindi natin siya kaya. Hindi man lang tayo, hindi man lang tayo kahit 50% ng kanyang kabanalan ay hindi natin siya mapantayan. Saan niyo ba sinasabi ang mga to? Sa mga taga-Israel. But the word of God is on our generation. Ang Biblia ay nagawa hindi lang sa Israel. Hindi lang panahon ng mga apostol, kundi nagawa ito para rin sa atin. At sa atin mismo sinasabi ito. Hindi pwedeng sabihin na sa Israel lang naman yan, Isaiah naman yan, hindi sa Old Testament yan. Yes, at this time. Noong panahon na ito, panahon ng Israel. Pero dumating sa ating panahon . Ibig sabihin, dumating sa atin ang salita ng Diyos na gusto niyang emphasize din sa atin ito. Bakit ba ganito ang sinabi ng Diyos sa mga tao noon? At sa mga tao ngayon? Kasi matigas ang ulo nila. Halos gusto nilang pantayan ng Diyos ang papasaway ng tao. No? Yes, may alinlangan tayo sa sakit na COVID. But, why we not, sumunod na lang? Kung minsan, ang hirap sumunod. Yun ang pinakamahirap. Sumunod. No? Sabi ng social distancing, kung may ayuda, tulakan, siksikan, hindi mo kontrol ang tao. Kahit nga walang ayuda, basta nasa palengke, nasa pasyalan. No? Sabi ng mag-face mask, sige pa rin. Yung iba, ayaw. Yung ibang lugar, yan. Sige, larga, walang face mask, naglalakad doon. Here and there. May pag-aalinlangan tayo sa sakit na ito. Pero, we need to obey. We need to do, for ourselves. Okay. Isang sample yun ng katigasan ng ulo ng tao. Isa pa, katigasan ng ulo.
Sabi ng doktor, huwag mong kakainin to. Kasi bawal sa'yo ito. Anong ginagawa mo? Kain pa rin ng kain. Huwag kang iinom ng ganito. Matatapang ninumin kasi may sakit ka sa liver. Ayan. Pero dahil masarap ang alak. Oh, yan. Why this word of God ang naibasa ngayong gabi? Ito isang paalala sa atin ng Diyos na gusto niyang isabihin sa atin kung ano yung mga dapat nating gawin sa ating buhay. Pagkat may isang tao, no, na masyado siyang siya isang attorney. Yan. Marunong siya sa naging attorney siya, nag-aral sa Bible school. Lahat alam niya. Okay? Lahat alam. Ang galing niya makipagdebate sa Bible. Ginagamit niya ang kanyang pagka-attorney, combination of Bible and yung kanyang kagalingan sa kaalaman sa batas. Di ba? Kaya ang galing niyang tao. Ang mahirap nagmalabis. Nagmalabis ang taong to at pati ang salita ng Diyos binabaluktot niya na. Eventually, he died sa pamagitan ng isang aksidente. Dahil dito, namatay at nasayang kanyang kagalingan. Sa ating binasa mga kapatid na salita ng Diyos ay sinabi dun sa verse 8. Okay? Okay, sabi dito. Wait lang. Yeah. Okay, so ang sabi sa verse 8. Okay. Sapagkat ang aking pag-iisip ay hindi nyo pag-iisip. Okay. Bakit nasabi ito ng Panginoon? Sa isip ng tao kung minsan ay puno ng kasinungalingan, puno ng karumihan, puno ng pag-aalinlangan, at kung minsan dahil sa isip ng tao nawawala ang dapat nasa tamang daan. Dahil sa isip ng tao, yumayaman siya sa ibang pamamaraan. Kasi ang sabi pa ni Kristo dito, okay? Ang iyong pamaraan ay aking pamaraan, sabi ng Diyos, sabi ng Panginoon. Okay? Bakit ito? Ang sinabi ng Diyos. Sabi ko kanina, ang isip ng tao ay masyadong malawak. Ang daming pumupunta dyan. And even, yung pwedeng pakapahamakan ay dyan nagdudulot. Dahil sa kalawakan ng kaisipan ng tao, napapahamak ang tao. Bakit? Dami niyang naiisip na pagkapiraan na hindi na pala ito yung kagustuhan ng Diyos. Dahil sa isip, nagkakaroon ng pangarap ang isang tao at nalilimutan niya na ang kagustuhan ng Diyos sa kanyang buhay. Dahil sa isip, nagkakaroon ng maling pag-interpret sa salita ng Diyos. Binabaluktot ang salita ng Diyos. Ang mali, sinishare sa iba, nawawala ang karamihan. Dahil sa isip, ang daming tao na naluloko. Yung mga agent, yung mga agency, niloko nila yung mga tao para magkapera sila. Dahil sa isip, Satan intervenes into our life. Dahil sa isip, si Satan ay nag-i-intervene sa ating
sa ating kaluluwa. At ito, ang masaklap, dahil sa isip, the evil conquer our life and winawala na tayo sa Panginoon. Ginagamit ng evil ang ating kaisipan para tayo ay malayo. Attempt na gumawa ng hindi mga karapat-dapat para na gawain. No? Pagbababae, pagiinom, pagsusugal, pagchichismis. Ano pa yung mga gawain ng mundong ito na kinakasaya ng iba? Dahil sa isip, ang dami niyang nilalagay sa ating kaisipan para gawin natin ang isang karumal-dumal sa harapan ng Panginoon. The mind is power. But anong sabi ng Diyos sa atin ngayong gabi? Mas mataas ang aking kaisipan kaysa inyong kaisipan. It means, while we are in this world, iniisip mo pa lang, nababasa ng Panginoon. Alam niya na kung ano ang nasa isip mo. But, bakit kaya ayaw ng Panginoon na, bakit parang hindi tayo? Because God don't want to control us. Hindi po tayo robot eh. Hindi tayo ginawa ng Diyos na robot, but He made us as a man, has a free will. Kaya nga dumating ang Holy Spirit sa buhay natin to remind us na mali ang ginagawa natin. But still, dahil sa kaisipan natin, dahil sa kalawakan ng ating emosyon, mas sinusunod natin kung anong naiisip natin. And gumagawa pati tayo ng paraan para mapagtakpan ang ating ginagawang kamalian. Kahit naiisip mo na ito ay mali, umiisip ka pa ng paraan para maging tama yung mali. Okay? Ganyan po ang isip natin, masyadong malawak. But sabi ng Diyos, mas mataas ang aking kaisipan kaysa inyo. Kung ano yung kaya mong pamamaraan, kaya ko rin gawin yan. Ano yung mga rason mo? Kaya ko, kung talaga ako kapantay mo lang ako, kaya ko rin gawin yan. Pero ang pamaraan ko, di mo kayang gawin, sabi niya. Okay? Sabi niya dito sa verse 2, verse 9. Basahin natin ang verse 9. Sapagkat kung paano ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ganon din ang aking mga pamaraan mas mataas kaysa inyong pamaraan. Ang aking pag-iisip kaysa inyong pag-iisip. Okay? Wala kang karapatan na magpasaway sa akin. Wala kang karapatan ni katiting na karapatan na magmayabang sa akin. Sabi ng Diyos. Kasi hindi mo ko kaya. Ako ang gumawa sa'yo. Ako ang lumikha sa'yo. Kaya kita. Kaya huwag kang magmayabang sa akin. Okay? Sa hinaharap ang sinabi ng Diyos, may mga tao na haharap sa Kanya at sasabihin na ganito ang ginawa ko, Panginoon, nung nabubuhay pa ako. Gumawa ko ng kabutihan. Ang dami kong ginawang magagandang bagay. Gumawa ako nagbigay ako ng tulong. Sapat naman siguro yun para masave ako, mapunta ako dyan sa'yo. Pero ang sabi ng Panginoon, umalis ka sa harapan ko. Hindi kita kilala. Sabi niya. Hindi, joke lang. Walang ganun. Ayun, ano? O hindi ka pwedeng magmayabang sa Panginoon eh. Ano ang kinakailangan ng bawat isa sa atin? Pananampalataya. Pananampalataya
na may bunga. Okay. Ano yung bunga ng ating pananampalataya? Ang paggawa ng mabuti, ang paggawa ng kabutihan sa ating kapwa, ang paggawa ng isang kamangha-mangha sa isang sa mga nanampalataya. Hindi yung gumawa ka ng kabutihan at hinaluan mo ng kasamaan para yung iba ay mawala. Hindi ganun. Gumawa ka ng kabutihan upang ang iba naman ay manampalataya. Okay? Hindi ka gumawa ng kabutihan upang may pakita mo ang iyong para masabi na ikaw ay nanampalataya. Baliktad. Ikaw ay manampalataya muna para maagawa ka ng kabutihan. Para sa iyong para buong puso mo na ginagawa itong kabutihan na ito. Para hindi yung isip mo ang siyang naghahari sa iyong buhay, nagkokontrol sa iyo, kundi ang kaisipan ng Diyos ang nilagay mo sa iyong buhay. May kagalingan ka na mag-instrument. Pero dahil sa wala ang Diyos sa iyong buhay, dahil ang gusto mo lang ay magpakitang gilas, sige, tugtog dito, tugtog doon. Mga kapatid, kay Kristo ang sinasabi natin ngayong gabi, ano? Huwag kang magmayabang sa Panginoon pagkat hindi natin siya kaya. Kung ano ang iniisip mo ngayon ay gawin ko ito para ganito yung sabihin sa akin. Huwag mo nang pagpatuloy. Kasi sinasabi ko sa iyo, dito pa lang sa lupa, nakuha mo na yung reward na gusto mo. Kaya, sa kabilang buhay, pagdating ng panahon na tayo harap sa tagahukom, which is God, okay, wala ka nang mahihintay na gantimpala. Bakit? Natanggap mo na dito sa lupa eh. Binigyan na sa'yo ng mga tao yung gusto mong reward. Pinuri ka na ng pinuri. Ang galing-galing mo. Sobra. Okay? But, if we do anything for God's glory, kagaya ko, may makinig man, wala. Ang alam ko lang, nandito ako, nakatayo. And, speaking about the Word of God, I'm willing to do it for the glory of God. Pero kung ako siguro yung tao na, ito lang yung mga tao, yun pa rin, kung sino nakanig sa akin nung last week, sila pa rin nandito. Madidismaya ako dahil yung inisip ko yung aking kaisipan. Ginamit ko yung aking isip ng tao, hindi yung kaisipan ng Diyos ang aking ginamit. But if the wisdom from God ang aking gamitin, siyempre, lalawak ang aking kaisipan. At ang ko, kahit palaging si Kuya Mark ang nakikinig sa akin. Sige lang, okay lang yan. Basta ang akin, nandito ako para sa kapurihan ng Diyos. Sige, kahit tatatlo, dalawang nagbibigay sa bawat ako yung nag-i-speak, okay lang. Di ba? This is for God, not for them. Sige, bawat aawit ako, walang nakikinig. Pero, sige lang. Para sa Diyos naman yung ginawa ko, hindi naman para sa Panginoon. Hindi naman para sa tao yan. Para naman sa Panginoon yung aking pag-awit. Gano'n na yun, kaisipan. Pero kung ang kaisipan mo ay yung kaisipan ng tao, may dismaya. Madidismaya ang iyong pananampalataya. Madidismaya ang iyong ginagawa. Okay? Madidismaya ka kung ganun ang kaisipan mo. But if you do your responsibility by the God's grace, may makinig man o wala, kahit palagi ako na naman yung presider. Ano ba naman? Yan. Ako na naman na mag-i-speak, wala akong natawag na kan. Di ba? Sana naman mag-i-speak. Kung yun ang iniisip ng isang
makikinig. Isip ng tao ang ginagamit mo, kapatid. Hindi yung kaisipan ng Diyos. Kahit sino pa man ang mag-speak dito, kung ang gusto mo ay talaga makinig ng salita ng Diyos, willing ka at makinig. Ba't parang parehas yung verse na ginawa niya? Yun. Ba't parang parehas yung verse na ginamit niya? Yung anong ginamit niya noon, ganyan pa rin. Walang kon, basta ang importante salita ng Diyos. Napapalawak yung salita ng Diyos. Why not? Ganun. So, sa ating mga kapatid, I challenge you, don't be afraid to share the Word of God. No? Don't be afraid to share the Word of God. Okay, buo tayo ng grupo. Don't be afraid. Sharers. Don't be afraid. Sharers. Di ba? Yan. Don't be afraid, to share the Word of God to all nation. Ang mission ng CDCM United is go to all nation and preach the Word of God. Hindi kami makapunta sa Amerika Hindi kami makapunta nandito nga sa Pilipinas hiwa-hiwalay. Wala pa masaya papunta sa Ilocos. Wala pa masaya papunta dyan sa Visayas. But, heto, God give us the opportunity in this platform. Trunkline, Team Talk. Kung pwede lang mag-zoom tayo, sige, mag-zoom tayo. Para lang may share natin ang Word of God to all nation. No? Nandiyan ang YouTube. Yan, all nation maabot yan. I-share nyo, ha? Kung may kaibigan ka sa US, sa Europe, ayan. Siyempre, ang gusto ng Diyos is all nations. So, yung kaisipan natin, paano, Lord? Paano mangyayari ito? Hindi, wala naman kami financial para makaabot doon sa Amerika. But, eto na. Inunahan ka na ng Diyos. Inunahan na tayo ng kaisipan ng Diyos. Here is the platform. Okay? Ang isasonisin mo, wala akong load Paano yan? Pray! Okay? Pray to God and God will bless you. God will not, no? Hindi tayo pamamayaan ng Diyos. Hindi tayo inutusan ng Diyos upang pabayaan, upang ipahiya. But inutusan tayo ng Diyos to share His Word. Ibig sabihin nandyan siya. Mga kapatid, magkaroon ka lang ng pananampalataya sa Kanya. Huwag kang mag-alinlangan tulad ni Pedro. Humiling siya kay Jesus, kay Jesus. Panoon, talang totoo ka na ikaw yan. Tawagin mo ako dyan kinaroon mo dyan sa tubig. At maglalakad din ako kagaya mo. Sabi ni Kristo, sige, halika. Naglakas siya, pero nung nakita niya yung ano yun? Ano yung panlapit ko ito? Bakit po? I think may nag-static na mic. Yan. Yan po. Salamat. Thank you. Yan. So, yun. Sabi ng Panginoon, halika. At gawin natin ang nararapat. Sige, halika dito sa akin. Pero nang nakita ni Pedro ang laking alon, sabi niya, Panginoon, ang laking alon. Anong sabi niya? Biglang nalunod dahil sa takot. Dahil sa takot, siyempre, nalunod siya. Nautbahal siguro. Yan. Sabi niya, Panginoon, tulungan mo, nalunod ako. Inabot ni Kristo ang kanyang kamay at pinuhay siya. At sinabi niya, napakaliit ang iyong pananampalataya. Huwag natin sanang hayaan na ganun ang sabihin ng Diyos sa atin sa balang araw na dahil sa ating pagkapaliit ng ating pananampalataya, nandoon ka na sa dapat mong kalagyan. Pero dahil sa kaliit ng iyong pananampalataya, mababawasan pang iyong karapatan. At baka hindi ka pa makapasok. Huwag mong hayaan dahil lang sa pananampalataya mo na maliit, hindi ka makakapasok, hindi mo makakasama ang Diyos. Kapatid, ang kaisipan mo ay ilawak mo at connect that
mind of yours to God. Kasi mas mataas ang kanyang kaisipan kaysa sa atin. So connect that mind to God and let God na mag-isip para sa'yo. Hayaan mo kung ano ang kagustuhan ng Diyos, ayun ang susundin mo. Kung ano pamaraan ng Diyos para maisagawa yan, yun ang sundin mo. Kasi kung ang CDCM United, ginagawa namin ng paraan para kanang yung para salita lang dito o kami ng hindi so sige, wala tayong pupuntang server sige, ganito na lang. Kung pamaraan lang siguro ng tao talagang ginagawa natin. But because we are praying, God is giving us the blessing. Ganon din sana ang bawat grupo, no? Kung may mga ibang grupo na nandito ngayon na mabisita natin, ganon din kayo. Ang mga grupong hinahawakan nyo, ang mga ministeryong hinahawakan nyo, lean on that to God. Ibigay nyo ito sa Panginoon. Do not lean on your own understanding. Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, sabi doon, trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will make your path straight. Okay? Huwag doon sa sarili mong pag-uunawa. Hindi sa sarili mong pamaraan, kapatid. Hayaan mo ng Panginoon ang siyang kumabay sa hinahawakan mong grupo man o ministeryo yan. Hayaan mo na ang Panginoon ang siyang tumulong sa iyo, sa grupong yan, sa ministeryong yan, at let God will work kung ano yung paraan niya para maipakita, para sagawa kung ano ang pinapagawa ng Diyos. Nag-i-screw off ang aking ayan. So, ang nais lang ng Diyos ngayong gabi ay ipalawak natin ang ating kaisipan. Hindi man tayo maka-level up sa Diyos, hindi man natin maipantay ang ating sarili sa Diyos, but through connection with God, we can have a connection to Him. Huwag kang kukonekta sa wala naman sa linya. Naalala ko tuloy yung SAP 45. SAP 44 ba yan? SAP 45? Paano hindi nagkapalpak? Yung wala naman doon sa position, siya yung nagmamando. Anong nangyari? Ayun, may mga namatay na mga kaibigan natin, mga sundalo, mga pulis. No? Huwag kang kukonek sa hindi naman kasama sa linya. Kagaya halimbawa, doon sa trunk line, no? Halimbawa si Brother Mark, connector. Biglang ang nagpa-connect ka kay Brother Wilmar, wala naman siya sa trunk line. Paano mo maririnig ang salita ng Diyos? Kung nandoon naman yung tao, iba naman yung kinaroonan niya. Hindi mo marinig. Ba't hindi mo narinig yung saan ba yung mga tao dito na i-speak ng salita ng Diyos? Iba yung connector mo Wala sa linya Ganon din sana tayo. We must in the line. And sino ang wala ba sa linya ng Diyos? Siyempre ang kalaban. Don't let your mind connect to the evil mind. Connect to Jesus Christ, the only way, the truth, and the light. No? John 14:6 says, I am the way, the truth, and the life. No one can come to my Father except by me. Walang. Naalala ko. Okay, I will quote yung sabi ni Pastora Joyce doon sa Blind Family nung narinig ko yung speaking time niya. Pastora, hiramin ko yung word mo. Walang iba, kahit sino pa man, dito sa lupa, na pwede mong pagkunikan sa Lord. Kundi, kay Kristo lang. Ang liwanag naman kasi ang Bible
There's no other, ano? There's no other comes to my Father except by me. Walang iba. Walang iba kang pwedeng puntahan kundi si Kristo lang. Kaya we are declaring in the name of Jesus. Amen. Huwag ka nang bakit marami sa atin kasi may mga ginagamit tayong sarili natin pamamaraan to save our life. Sabi nga ni Pastor Jerry doon sa Bible study ng CDCM Reunited. May maraming tao na gumagawa ng paraan nila to save their life. But only one ang pwedeng makagawa diyan, Jesus Christ. Kasi siya lang mamamagitan sa atin sa Diyos. Wala nang iba. Wala nang iba. Nag-iisa lang ang pumunta dito sa mundo. The only perfect one. The 100 man and the 100 God. Our Savior who died on the cross on the Calvary and He risen on the 3 day after. And now He is in the right hand of the Father. Who is this? Jesus Christ. Siya lamang. Wala nang iba na pangalan na pwedeng mediate sa atin sa Panginoon kundi Jesus Christ. The only name, Jesus Christ. Okay? So mga kapatid, attend pa rin sana kayo kahit ganito yung nasabi ko. Pero ito kasi ang katotohanan nasabi ng Diyos. Ito yung katotohanan na nasabi ng Diyos na walang iba na mag-mediate sa atin kundi si Jesus Christ lang. He's our shepherd, so siya lang ang sundin natin. Ang kaisipan natin ay mas mababa sa Panginoon. Hindi man lang tayo makapantay sa Kanya, sa Kanyang kapangyarihan, sa Kanyang kakayahan, sa Kanyang kaisipan, sa Kanyang pamaraan. Pero we can connect to Him. We can do what He wants us to do. Just have faith. Kung meron kayong kasing liit ng mustard seed na ito na pananampalataya, kaya niyong sabihin sa bundok, lumipat ka doon at siya'y lilipat. Sabi ni Kristo, if you want have a authority, if you want to be a successful minister, connect on God, connect on Jesus Christ. Kasi siya lamang ang nag-iisa na pwede mong puntahan. Wala nang iba. To God be the glory and God bless us all. Manalangin tayo mga kapatid. Panginoong Diyos na buhay, Lord, bless us. Make our life on your side. Make us your My devotion. hayaan mo, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na ikaw ang isang gumalaw sa aming mga buhay. Ito po. Pakinggan po yung music. Ayan, salamat po. Pakinggan po yan. Salamat. Okay, so let's pray ulit. Nawala ko dun. Praise God. Okay, so Lord, thank you for this time, Lord God, that you've given. Thank you for your wonderful blessing, Lord God. Thank you for your word that we have heard, Lord God, in this night. Hayaan mo ng iyong mga salita ay i-bless mo ang aming mga puso't isipan. Hayaan mo, Panginoon, na aming pong naintindihan ito ng buong puso. Naway may nasaktan man, but their mind will be widened, Lord God, at tanggapin nila ito ng buong puso. They will make this as a challenge in their faith. Lord, let this word of yours tumimo sa aming lahat, sa aming mga puso, na wala pong iba kundi ang iyong salita lamang. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat. Ikaw na po ang siyang gumalaw sa aming mga buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat, and to God be the glory. Balik na sa'yo, Brother Ryan. Ayan.
Wait lang. Maraming salamat sa iyong ibinigay na salita, Brother Joseph. Talaga naman. At sa mga gusto pong magbigay ng kanilang refleksyon, open po ang ating mikropono para po sa inyong lahat. Kayo po ay aming binibigyan ng panahon para po ay magsalita. Kung sino man po ang gustong magsalita. Hello? Hello? Wala ata, no? So, ang ganda ng ako na po ang magbibigay ng aking refleksyon muna bago po tayo magpapatuloy, no? Ang ganda ng kapatid mo kaibigan, ang ganda ng binigay ni Brother Joseph na verse, lalong-lalo na sa Isaiah chapter 8. Chapter 8 ba yun, Kuya Joseph? Yung sabi ng Panginoon na mas ano ba yun, Kuya Joseph? Pakiulit. Kuya Joseph? Yung verse 8? Hello? Nasaan na kayo? Nag-fit po yung headset. Ay, hello? Okay na po. Hello? Okay Ayun. po. Okay, Ayan. so verse 8. Sabi niya din, Okay, so basa natin yung sinabi ni Brother Ryan. oo. Sabi niya sa verse 8, ano? Okay, ito yung okay, so sa verse 8 ng ating binasa, sapagkat, okay, sabi niya, sapagkat ang aking pag-iisip ay hindi niyo pag-iisip, ni ang iyong pamaraan ay aking pamaraan. Yan. Sapagkat ang inyong pag-isip ay parang sabi ng Panginoon, hindi natin siya ka-level. No? At yung ating pamaraan, hindi gaya ng kanyang pamaraan. Maalala nyo yung bagong tipan mga kapatid nung nilagay ni Satanas si Jesus sa pinakamataas na building, sabi niya gano'n, ako ang may-ari ng lahat na ito, sabi niya gano'n. Kung maggawa ka sa akin, kung magwaw ka sa akin, ibibigay ko lahat ito sa iyo. Pero iba yung pamaraan ng ating Panginoon, sabi niya gano'n. Isa lang yung sinabi niya gano'n. Ibigin mo ang Diyos mo, huwag mong linlangin, sabi niya gano'n. So, yung mga pamamaraan natin kung minsan, no, may mga bagay tayo na kahit sinasabi natin na mali, or alam lang natin mali, pilit pa natin ginagawa, na yung feeling ba na yung puso natin kung minsan ay kumukontra sa ating ginagawa, pero still, may magagawa ako. Diba? Na kung minsan, na kahit yung mali na, ay ginagawa na nating tama. Kapatid, kaibigan, isa lang ang gusto kong iparating sa inyong lahat. Na hindi kailanman magiging mali o hindi kailanman magiging tama ang isang mali. Isa lang ang dapat iparating sa atin ng Panginoon, na tayo sana ay magpakumbaba at ilagay natin sa tuktok ng ating mga pangarap, mga plano ang Panginoon para ito'y magiging tama. Ayan, yun po ang aking
nasasabi. At yan, atin na pong ibigay ang panghuling kanta na hatid na sa atin ng ating mga awit. Please welcome Sister Karen Joy Tangik. Wait lang, hindi yata. Kuan, wait lang. Okay, Okay, wait lang daw. I think So, bago ang lahat, no? Nais ko munang magpa-like and share sa ating mga nakikinig dyan sa YouTube. Habang hinihintay natin si Brother Joseph sa kanyang ginagawa. Na sana'y tulungan niyo kami para ipalaganap ang salita ng Diyos. Sana po ay gising pa kayong lahat na nandito ngayon at sa mga nandun sa trunk line. Huwag kayong matulog. Bukas, pwede na kayong maagang matulog. Kasi Sabado. Yan. wala pong hindi po na-send yung I think mag-play na lang kayo ng ibang song. I think Kasi so. nag-text siya na hindi nakapag-send. Medyo nagkaroon ng trouble doon sa sending kasi. Ayan. So, sige po. So, ayan. So wala, Kuya Joseph? Ito na lang. Nandito. Ito lang. Ano dyan na? Sige. Hala. Bakit yan? The Lord's our rock in Lock screen. If you believe in yourself, if you believe there's someone who walks through life with you, you'll never be alone. Just learn to reach out and open your heart. Lift up your hands to God, and He'll show you the way. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. When you feel the world is tumbling down on you, and you have no one that you can hold on to, just face the rising sun, and you see hope, and there's no need to run. Lift up your hands to God, and He'll make you feel alright. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads.
maraming salamat po. At atin lang tinatawag ang ating closing na panalangin na ihahatid sa atin ng ating speaker kanina na si Brother Joseph ang isang lagnan. Maraming salamat, Brother Ryan. Totoo po yun, mga kaibigan. Lift up our hands to God and God will show our way because He is the way na patungo sa ating Ama. Just lift up our hands. Siya sana ang mag-walk through sa ating buhay. Manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat. May mga distraction na nangyari. Ang kaaway, gusto kaming disturbohin sa aming gawain. Pero maraming salamat, Panginoon, pagkat ikaw pa rin ang nandyan, tumutulong sa amin at hindi mo kami binababayaan. Maraming salamat, Panginoon, ikaw ang nandyan na tanging tumutulong at gumagabay sa amin, Panginoon. As we said, Lord God, as you said in your word, Lord God, hindi kami ang gagawa ng pamamaraan namin, kundi ikaw, Panginoon. And you are the one who are, Lord God, intervening, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. Sa gawain na natapos ngayong gabi, hayaan mo po lahat ng mga nakinig ay tumimo sa aming mga puso ang iyong salita naming napakinggan, Panginoon. Hayaan mo, Lord God, na aming magagamit ito sa araw-araw naming pamumuhay, Panginoon. Maraming salamat sa mga taong nagamit, Panginoon, para maging successful po ang gawain na ito. Maraming salamat sa mga taong nandito ngayon sa Trunkline, sa Team Talk, Lord God, sa mga magiginig sa YouTube, Panginoon. Salamat sa kanilang mga buhay. We pray, Lord God, all of these, Lord God, people, Lord God, put your word in their heart, Lord God, at gamitin namin ang iyong salita na ito pang maging aming encouragement sa aming araw-araw na pamumuhay, Panginoon. Ikaw ang siyang mapapurihan, ikaw ang siyang maitaas, Panginoon, sa aming mga gawain, Panginoon. Walang iba kundi ikaw lang. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat. Thank you. Lord, all the glory is yours. All these praises is yours in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Maraming salamat, Brother Joseph. At sa ngalan po ng inyong mga nakasama, ayan, huwag kalimutang mag-like, share, and follow sa ating YouTube at pakipindot ang ating notification bell. Sa ngalan ng ating President ng CDCM, ako po ang inyong presenter ngayong gabi, Renal Gameda Sugale, aka RR. Joseph, thank you.